Excuse me. Asan? Anong number na? I-transition mo na. Live streaming. Alright, good morning po sa inyo lahat. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene worship service this January 10, 2021. So hopefully yung mga 2020 na kapalpakan, failures, at kung anong mga problema noong 2020 ay naiwan, pinasa Diyos na natin para ngayong taong 2021 ay bago. May pag-asa pa tayo kasi 10 days pa lang ang nakakalipas sa 2021, so pwede pa tayong humabol sa ating mga New Year's resolution. Yeah? At saka meron tayong mga binabasa. Mayroon tayong goal. The church has a goal to read the whole Bible within this year. So naka 10 days na tayo doon sa binabasa nating galing kay Dr. Clark na Bible reading plan for the year. So naka 10 days na tayo doon. Nasa Genesis tayo nagbabasa, and
Ang sarap basahin ng Genesis kasi wala pang halong wala pang failure, wala pang defeat, wala pang sakit, wala pang kung ano-anong mga nandun. So, tayo ay mag-worship ngayong umaga na to. Pa-next nga po ako. Tayo mag-worship sa umagang ito sa ating sambahan, sa ibang taong nanonood, sa FB Live. Paki-share, like and share, subscribe. Click on the notification bell, di ba? Mga ganon. Para kayo laging kasi new normal tayo, hindi pa rin talaga 100%. And nalalaman natin sa balita, mayroong bagong strain ng coronavirus. So we have to take care of ourselves para tayo safe at ligtas sa umagang ito. So tayo po'y tumayo, tayo po'y kakanta. Let us sing, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kawalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kawalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Mga lalaki let's sing, mga lalaki. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kawalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. All together! Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw! Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw! Sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Kadakilaan ang puso ko'y dumudulong sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapan
Ikaw ay mamasdan, makainigan, sa'yo ay umiisa. Ikaw ay mamasdan, makainigan, sa'yo ay pumisa. Banal mong tahanan, lubog ka ng iyong wagas na pagsinta. Taluyan na papurit pagsamba, pagharing kaulo, iyon ang kailanman. Tulog sa iyo, nagpapapunta ka, nagsusumaho. Ikaw ay mamasdan, makainigan, sa'yo ay umisa. Banal mong tahanan, lubog ka ng iyong pagsinta. Taluyan na purit pagsamba, matarik na ulo, yun ang loobin mo ang buhay ko maging banal mong tahanan, lubog ka ng iyong wagas na pagsinta. Tulog banal mong tahanan, sinta. Taluyan na sulit pagsamba, magaling ka ulo, yun natin. Naghari ka! Magaling ka ulo, yun natin. Naghari ka! Magaling ka ulo, yun natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ayan ako po yung manatiling tumayo at tayo ay magdadasal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, naging mahirap ang taong 2020. Kahit ngayong taong 2021 na maraming news, maraming balita na hindi ka nais-nais. Marami kami pinagdaanan simula nung nag-quarantine. Maraming nawala ng trabaho, maraming nawala, maraming nahirapan, maraming nalubog sa utang, maraming nagutom, maraming nawala ng pag-asa. Pero Panginoong Hesus, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil despite sa mga nangyari sa aming buhay, meron pa rin kaming lakas upang magsamba. Meron pa rin kaming lakas upang ngumiti at tumawa. Meron pa kaming lakas upang magmahal ng aming kapwa. Lord, we are not perfect. Hindi kami perpekto sa anong aspeto ng aming buhay. Pero kayo ay perpekto. Hindi kami banal, kung hindi kami makasalanan. Sobrang makasalanan. Pero dahil kayo ay banal, kami ay nalinis ng inyong dugo. Kami ay nalinis ng inyong pagmamahal. Kami ay nalinis dahil sa inyo at sa inyo lamang, Panginoon. Panginoong Hesus, sa taong 2021, we pray, we ask for guidance. Humihiling kami ng proteksyon. Humihiling kami ng provision. Humihingi kami, Lord, ng blessing sa inyo, na kayo lang ang aming kakapitan. Hindi kung sino-sino, kung hindi kung ano-ano, kung hindi kayo lamang. Pag kami nagkaroon ng problema, kayo agad ang aming tatakbuhan. Panginoon, sa mga estudyante
na nag-aaral ngayon sa bahay. Lord, we pray that you might give them discernment, knowledge, wisdom na nagagaling sa inyo upang mag-aral ng maayos. May matutunan. Although mahirap ang mga nangyayaring asynchronous, synchronous, modular. Lord, mahirap. Pero dahil nandito kayo, kakayanin namin to sa tulong ng aming mga magulang, sa tulong ng aming mga guro, sa tulong ng aming mga kaibigan, at sa tulong ninyo, Panginoong Hesus. We also pray for the parents na tumutulong sa kanilang pag-aaral sa kanilang mga anak. Nabigyan nyo kami ng pasensya, sobrang daming pasensya at pagmamahal at pag-uunawa upang hindi rin kami ma-stress sa mga nangyayari. Ganon din sa mga magulang o sa mga taong work from home. Lord, bless them, guide them, be with them, use them, equip them para sila ay maging relevant, effective, at efficient. Ganon din sa mga taong nagtatrabaho na talagang bumabiyahe, pupunta sa kanilang mga lugar na pagtatrabahuhan. Protektahan niyo sila sa kanilang biyahe. Gabayan niyo sila, Panginoong Hesus. We also pray for our church, our local church, Light of the Mountain, Church of the Nazarene. Lord, we need you. You should be the center. You should be the foundation, and you should be the reason of the church. So help us, Panginoong Hesus. Bless our pastors. Bless our board members, our leaders. Bless our members. Bless our guests. Bless the people who are watching sa aming live streaming and later sa YouTube. Panginoong Hesus, sa araw na to, binibigyan namin lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan nyo. Panginoon, hindi namin kaya to ng kami lang. Yes, siguro magaling kami sa ibang lugar. Matalino kami sa ibang aspeto. But Lord, we fall short. Kulang pa rin yun. That's why we need you so that we can be our best for you. Lord, sa panahong ito, Lord, bigyan nyo kami ng grasya, ng mercy, ng forgiving heart, ng loving spirit, para pa kami ay maging relevant sa panahong ito. Lord, bless niyo yung mga taong nandito. Nandito ngayon sa lugar ng sambahan, sa sanctuary. Bless niyo po sila, Panginoong Hesus, sa kanilang buhay. Business, sa pag-aaral, sa pamilya, sa studies, sa plano nila, sa buhay nila, sa relationship na meron sila. I-bless niyo sila, Panginoong Hesus. Ganon din, Lord, sa mga taong nanonood, na nasa bahay ngayon, nanonood via live streaming. Bless them also, protect them, guide them. Lord, sa panahong ito, hindi namin alam kung anong meron kinabukasan. We don't know what the future holds. We don't know kung ano ba ang gagawin namin sa panahong ito, lalo na sa mga bantang panganib, sa virus, sa mga pulis na pumapatay, sa mga taong pumapatay, sa mga taong nagnanakaw, sa mga taong manloloko, sa taong mga gumagawa at nag-isip ng masama sa amin. Panginoong Hesus, we pray for protection. Cover us, Lord, with your precious blood. Cover us with your spirit. And be with us always, Panginoong Hesus. Lord, palakasin niyo ang aming faith. Palakasin niyo ang sarili namin. Palakasin niyo ang trust at paniniwala namin sa inyo. Upang pag nagkaroon kami ng problema, hindi kami matitinig, hindi kami gigiba, kung hindi lalo kami lalapit sa inyo. Sa umagang ito, Lord, binibigay namin ang araw na to as we worship you in spirit and in truth. Lord, we are not perfect, but we hope as we worship you this morning, it will be pleasing to your sight. As we hear the words of the Lord this morning, as we understand the message this morning, as we internalize what we heard today, and as we do it as a lifestyle. Sabi niyo, Panginoon, sabi nga sa isang post or sa isang video, kahit na dasal ka ng dasal, basa ka ng Biblia, kung hindi ka naman magbabago, wala ring kwenta to. So Lord, penetrate our callous heart so that
we can change for your glory, for the good, for our best. We love you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Ano, wala kang, dito siguro, i-dikit lang. Well, good morning to everybody. Ang sounds ko ba ay okay naman, no? With even with this face mask, clear naman, no? Okay. Ilang halala sa mentas? Okay. Hello? Hello? Ayun, sa ilalim pala, ano? I'll remove this. Okay, ganito na lang siguro. Good morning to our church, and good morning to our viewers as well. And this day we dedicate for the Lord, and we are so much grateful with so many areas in life. Regardless of what we are experiencing, alam ko na sa kabilang banda marami tayong situations arises sa media and sa TV and even sa mga hearsay. But the Lord is always good, and because He preserved us beautiful, He preserved us safe, and we are alive. And that is the beauty and the spirit the Lord provided to each one of us today. So the message today is talking about the principle of living as an individual. And the title itself, I choose right in life, because choosing right is always the key to live in accordance to our expectation. And today, lalo na sa modern ideas, para bang ang lahat ay nasa individual mindset, and everybody has the freedom to speak, and everybody made their choices in life. And so, sometimes when we choose different ways, sometimes we create our conclusions. And so, mas maganda siguro para hindi tayo magkamali, ay siguraduhin natin na tama ang ating mga desisyon sa buhay. So, although medyo critical dahil sa ang ating isip ay hindi constant the way we think. Maraming mga possibilities kasi that arises, and so when we make decisions ay talagang mahirap din kapag limitado ka sa salita ng Panginoon. But today we'll open our eyes, we'll open our view, and we'll open our perspective. Ano ba ang mas magandang gawin
I think regardless of modern and also in regards to living. So, nasa tamang pagpili ng pamumuhay ang pinakasikreto ng tamang expectations. Okay? So, marami ang tao na nag-expect sa mga kapwa-tao at maging sa leadership, maging sa anumang status ng buhay, all of us ay mayroong tinatawag na decision. Expectations. So, let us now discover the importance ng principle ng ating Panginoon ngayong umaga. But before that, I would like to pray, ask the Lord that He will help us, lalo na sa mensaheng ito. Father in heaven, we want to dedicate our worship. May mga bagay na pagkukulang kami bilang anak nyo, may mga bagay na hindi ka nais-nais sa iyo, and may mga bagay na nagagawa kami sa iyo. Lord, alam namin na ang iyong mga anak ay maraming pagkukulang, and because our nature minsan ay nangingibabaw sa aming mga sarili. Ngunit, Lord, regardless of that, you gave us the hope that the promise of the Savior that is always before us, na regardless ng aming mga pagkakasala, sa iyo, kapag humingi ng tawad, sa iyo ay kinakalimutan. And so, Lord, let us be the same spirit that we can embrace from you. And so as we begin our session today, our word, we ask, Lord, and we invite your holy presence to commune and be with us, speak to us in a simple way so that we can understand and discern your truth, and able to deliver what principles can help us in our living. And making choice in life is always anchored in your absolute truth. And so help us to manifest and to follow your statutes, your steps in life so that we can be perfect the way you want us to be. Again, Lord, forgive us our weakness, forgive us our sinful act that we committed every day from you. And so, Lord, may your people hear your word, and may your people enlighten with the perspective that is coming from your word. Help us today to become united in spirit and love to listen to your word today. Empower your people. In Jesus' name we pray. Amen. Ang hirap ng mas pagka maluwag. Hindi talaga nalalaglag pa rin pag nagsalita ka. So, yun ang mahirap, no? But I have to follow the protocol ng ating AITF para hindi tayo magkaroon ng problema. So muli, binabati ko po kayo ng magandang umaga at pagpalain tayo ng ating Panginoon ngayong linggo ng pagsamba, na bigyan tayo ng tamang kaisipan at prinsipyo upang tayo ay manatiling tapat at makapamuhay ng tama ayon sa nais ng kanyang kalooban. So, I have here the text, reference, I could say. This is a textual message, meaning time to time I'm using verses. This is my first time to use a textual sermon. So, I have reference yung message today ay do unto others, yun ang text. And you can find that in Matthew 7:12,
Luke 6:31, and even in John 13:34 verse 35. That is our reference. But the foundation of this message was taken in the Old Testament. Alam niyo ba kung saan ito kinuha ng Panginoon? Sa Old Testament, ang do unto others. So, alam ko dapat may mga reference background tayo kung saan kinukuha ang mga text. Kasi nandoon ang pinaka-essence at pinaka-mensahe ng text kung saan hinango ang bawat text. So, matatagpuan ang background ng do unto others sa Leviticus 18, verse 18. Leviticus 20, verse 18. Nandun yung salita ng Panginoon na sabi niya, do not avenge your neighbor, do not do grudges. Ang sabi doon, but sabi niya, love your neighbor as loving yourself. And then sabi niya, I am the Lord, your God, love the statutes. Ayun ang sabi ng Leviticus, I think 20 verse 18. Pero verse 18 yung Leviticus. So doon po nakahango yung idea ng do unto others. Now, saan ba ito and how it rises? No? The principle ay it is intended to protect each one of us. Para hindi tayo magkaroon ng problema sa kapwa natin, ay ginagamit itong principle na ito. It's the principle of protection actually. That is the idea, and sometimes they use the word, this is a golden rule. Na minana natin sa ating mga ninuno at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbago yung text na ito. It is still the golden rule na hanggang ngayon ay hindi pa natin ito ginagamit madalas. Pero let us open again and let's see how things can work to our situation. So, number one, this is a golden rule according to the people, even the Jews. Okay? And then, ito rin ay pagkilala sa kung paano respetuhin ang kapwa. That is the main idea of this text. Pangalawa, ito din ay ethic ng tinatawag kong reciprocity. Kung anong ginawa mo sa kapwa, diba? Kung mabuti, ay nagre-reciprocate yan na kailangan nating palaguin. Yan ang principle. So, it always reciprocate ang bawat gagawin natin. And then, the idea is not the rule, but it's also the means of grace by God. No? Hindi siya po pwedeng gawin mo siyang role. Actually, this idea ay galing sa grasya ng Panginoon, no? To protect each of us. So, ang grace dito ay meaning to say to extend sa kapwa mo yung bagay na po pwede nating makita na kabaitan, na pwede nating bigyan ng grace ang bawat action. And then, pang-last, itong principle na ito ay galing sa Mosaic Law. Ibig sabihin, ito ay inescribe ng Hebrew kay Moses. At si Moses ang isa sa mga recipient at naging ascribe na siya na ibigay sa kanya ang principle na ito. So, it was Moses who started it. At kaya na-establish niya yung leadership among his people in his time. So, by using the golden rule of the principle. Now, there are three things that we can learn from this text, no? Ito ay kinuha ko rin sa idea ni Francis Kong. Francis Kong is a spiritual leader, but is also a businessman. Okay? There are three things na gusto ko pong very short lang ang message na ito na magandang pagbulay-bulayan that can help our principle in living. Number one, ang do unto others ay it's about respecting yourself.
paano mo respetuhin ang sarili mo, it projects your personality bilang isang tao. Kaya nga sabi ng mga philosopher like si Thomas Aquinas, alam niyo ba sinabi ni Thomas Aquinas, sometimes people is acting like animal. Paano nangyayari yon? Anong gustong sabihin ni Thomas Aquinas? Ang sabi niya, kapag hindi ka umak bilang tao, ang tendency magiging animal ang iyong action. And sometimes, hindi natin napapansin, pero sometimes we are like yung animals, no? Yung behavior ng isang ano. So, meaning to say, kasi dalawa lang naman is either animal or is it the people that God created us. So, kaya nga tinawag silang animal because their behavior are different from us. Tama po ba? But sometimes, the behavior, it affects. Okay? Kaya nga sabi ko, when you project your image, it's not because of your good gesture or good, ano ba tawag ito? Kasuutan. O maganda ka. It's about how you see yourself as respectful to your neighbors. So, I think, kung maintindihan natin ito, kung malalaman natin ang prinsipyo, number one, you have to understand na ang life ay mahalaga. Value life, meaning to say, na ang buhay na meron tayo ay ito ay bigay ng Panginoon. Life is precious according to Isaiah 43:4. And also life is a gift. Itong bagay na ito, pag naunawaan ng tao, ay maintindihan natin when we act to our neighbors, the principle will manifest. Ibig sabihin ay pag mahalaga ang buhay, hindi ka makakagawa ng masama sa kapwa. Bakit? Kasi ang buhay, the way we understand, ay mahalaga. So, kaya minsan malilimitahan mo yung iyong mga actions. Kaya minsan iniisip ko, regardless ng maraming mga kaisipan na mga hindi magaganda, isa pa rin ang dapat mangimabaw sa atin. Life is one, and life is always a gift, and life should preserve para tayo ay magpatuloy sa ating pamumuhay. Okay? Because life is always short, and hindi naman natin pwedeng enjoyin yan hanggang 100 years. So, ang buhay ngayon, sometimes 40 or less on that, nawawala na. So, pangalawa na mas maintindihan nyo kung bakit ang buhay ay mahalaga is because 1 Peter 2:9, tinawag tayo, he called out of darkness, meaning binago tayo, no? Nakaunawa tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, from sinful life to light. So, ngayon, kung ikaw ay Kristiyano at tinawag kang bilang Kristiyano, dapat maintindihan mo na ikaw ay Christian na dapat ay nagliliwanag. So, meaning to say, once you understand that, meaning, napoproteksyonan mo ang sarili mo dahil alam mong ikaw ay anak ng Diyos. So, aalagaan mo ang iyong identity as a child of God. Yun ang isang mahalaga na concern. And then, you have to understand that life is also worth. Because the Lord described the sparrow na talo ang buhay ay mas mahalaga, worth it, than the sparrow. So, yun ang kahalagahan ng ating pagkatao. And then, sa Psalms 139 verse 14, tayo ay binansagan na sabi ng Panginoon, we are made wonderful. Dahil galing tayo sa kawangis ng Panginoon. Then other things is, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus. And our intention, because we inherit the goodness of the Lord, is always to do good works. Yan. So, ganyan po kahalaga ang buhay. Ngayon, when we act, the question is, what is the value of life? Yan. Paano mo ba pinapahalaga ng buhay? Kasi minsan, ang daming yung tinatawag nating pagsisisi sa huli,
when I was youth like you, marami din akong kalukuhan. Pero the end of the day, habang tumatanda ka pala, nare-realize mo pala how valuable is life. At nakapag-iisip ka na, minsan nga ngayon pagka nag-edad ka na ng 40, iba na ang thinking mo eh. Gusto mo na doon sa quiet area. Ayaw mo na sa city life because parang disturbed ka na sa Panginoon. So every events of life, there are changes and there are realities na po pwede mong i-view. But at the end of the day, ang tanong pa rin ay gaano ba kahalaga ang buhay para sa iyo? So kung maintindihan mo yon, then maintindihan mo na ang importance ng life ay mahalaga. So yun ang bagay na concern. Pangalawa, ang buhay hindi lang mahalaga, ang tao din was created with feelings. Tama? May feelings kayo, di ba? At ang feelings ay minsan, ang tanong natin, parang hindi nila, ang tanong kasi ng tao, bakit hindi nila ako maintindihan? Tama ba? Kapag minsan, gulong-gulo ka, may problema, para bang you want to address to other people, para bang ang tingin natin minsan, pagka negative, yung feelings natin nag-interact. Bakit hindi nila ako maintindihan? Bakit hindi nila ako madama? Tama ba? That is the perceptions commonly we receive as an individual. Ngayon, ang tinanong din ito ni Jeremiah. Sabi ni Jeremiah sa chapter 17 verse 9, sabi niya, who can understand it? Sino ba nakakaunawa? Okay? And not only Jeremiah but also God is talking here. Sabi niya, who can understand it? Sino ba nakakaunawa sa inyo? Sa mga bagay na nararamdaman ninyo, nararamdaman natin bilang tao. So, this is a nature that we embrace as a human being, that meron tayong pakiramdam. Sometimes, kaya lang ang problema, when we relate to too much feelings, ang Bible ay nagpapaalala na hindi ganun ang dapat nating fokusan. Sapagkat pwede kang magkamali, okay, if you rely on your own feelings. So, sabi niya dito sa Isaiah, sabi niya, nararamdaman din mga Isaiah ng mga Jewish, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. And one of my favorite verse in the Bible is Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your minds, with all your hindi ka dapat mag-rely sa iyong kaisipan, but always magtiwala sa Panginoon. And that is the reminder na mahalaga pa rin yung salita ng Diyos kaysa sa nararamdaman natin. Pero the feelings is created purposely. So meaning, pinapahalagan din ng Diyos ang ating nararamdaman. No? At kasi ang nararamdaman ay name-measure natin gaano kabigat ang mga bagay na nangyayari sa ating paligid. So that's why it causes us sometimes trouble. And so, dapat ang nararamdaman, sabi ng Psalms, Psalms are excellent example for managing feelings. Instead, it brought to God and therefore to God in an attempt to seek His truth. So, dapat ito pwedeng nating gamitin, praises, at sa pagsaliksik ng salita ng Panginoon. And then also, nararamdaman din natin na bumibigat ang pakiramdam, sabi ni Paul, bear one another's burden. Kaya nga binabahagi natin sa ating kapwa kapag kami may nararamdaman ka. Okay? Kaya minsan, kapag hindi pinansin ang feelings mo, sometimes it manifested and it create sometimes ng pakiramdam sa ating sarili. So, the question is, how do you feel now? Ibig sabihin ay, regardless ng mga nangyayari sa paligid, sa family, kamusta na po tayo? Yun ang nais nating iparating. So, feelings is always natural that happens to individual. Kaya lang, hindi dapat mag-rely doon sa nararamdaman. It is always seeking God's truth.
So, in other degree, in our life, kuminsan, pinapahalagan natin kuminsan ang positions, no? Minsan, people are looking at the positions or the level of people. Halimbawa, if you understand the culture, minsan, mas mataas ang kultura ng Tagalog kaysa sa Bisaya. So, it's dominating, no? Ang ating kalagayan sa Pilipinas. Yung degree, yung status, and even our experience. So, yan ang mga nakaano sa atin, sa ating kaisipan. So, minsan we look at the question is the status in life reasonable? Oh, yun ang mga pwede nating itanong. Ang status ba o yung credential or whatever positions in life ay reasonable ba? Para bang hindi na natin pinapansin yung mga may hirap, yung mga nangihingi sa kanto, dati ay less lang yan, pero ngayon marami na. Mas mahalaga pa yata yung aso, ang aso, nabibigyan ng magandang, ano ba tawag nun? Pampers at saka bihisan, ano? At mas mahal pa yung kanyang cage kaysa sa tulugan natin. Oh. So, is that reasonable? That life should be like fair and, you know? So, yun yung mga buhay na we are referring to. You know, we are talking about South here. And then the other way around, ang encounter ng Panginoon with this lifestyle that we have, with this position that we have, sabi ng Panginoon, yung pinoint ng Panginoon, yung lowest position, no? Di ba, sinabi niya, hindi niya kinlaim na siya ang hari. Tama ba? So, but he served in the lowest form of leadership. Tama ba? Hindi niya pinili ang sumakay sa, ano ba to? Sa Ferrari at saka kasi noong araw, mahal kabayo. Oo. So, sa modern, ang mahal ngayon Ferrari. Pero sa panahon nila, kabayo pa noong araw ang mahal. So, hindi niya pinili yon. So, to counter in every disposition in life is always to go down in the lowest position in life. Para at least mababalansin natin yung ating sarili, the way we project, and the way we live, and the way people look at that. Because everybody is looking at you. Lalo na mga kilala mo, tinitingnan ka niyan. So, in other words, let us not, forget that yourself is so important. And because life is important, hindi po pwedeng sabihin mo na hindi ka mahalaga. In whatever position or form in life, everybody should be equal and everybody life is important. Kaya dapat pinapahalagahan. You know, the story of Mary Magdalene, the story of Mary Magdalene? He was persecuted as prostitute, and he was sinner, and he's not accepted in the society. But in other words, si Mary Magdalene pa rin ay binigyan ng atensyon ng Panginoon sapagkat she poured out a very expensive perfume, and that's why the Lord was blessed. And so the Lord did not discuss kung may pagkakasala ba siya, but rather He accepted her who she is. And then He forgot yung kanyang kasalanan. Pero dito, ibig sabihin ay lahat tayo, yung mga pangalan nyo is very important. If you're going to study in the Bible, bakit ang mga taong hindi dapat ilagay sa pangalan nandun sa Biblia? Because their names were written because their names are important in the Bible. Kaya mahalaga na ang pangalan ninyo, hindi lang yung pangalan. Because when you go to heaven, your name will be recognized. Okay? Dapat yung pahalagahan ang inyong pangalan dahil yan ang pangalan na hindi mabubura. It is recorded. Okay? At mas maganda kung ito ay nakasulat sa Bible. Because you will be awarded. No? According to Robert Cargill, sabi niya, isang professor, isang editor ng Biblical Archaeology, siya nagsabi, Mary was named in the Gospel
So she obviously was important, meaning yung bakit na isulat yung pangalan ni Mary, because sa bawat gospel mahalaga yung pangalan ni Mary dahil sa kanyang contributions in the life of Jesus Christ. There were apparently hundreds, if not thousands, of followers of Jesus, but we don't know most of their names. Meaning to say, marami siyang followers, bakit si Mary pinili? Among of thousands, her name was chosen by God. Is because of her impact and her contributions towards life. So, ganun po ka-importante ang ating pangalan. That's why every name, every identity should be respected. Kaya, kung hindi tayo tratuhin ng tao, it doesn't mean na magpa-apekto tayo. Kailangan manatili pa rin ang sarili mo na mahalaga. Kasi, once you see yourself, that is important. Then you know from your kapwa-tao na alam mo ang tao mahalaga din sa iyo. Because they are also people like you. Because the value of life always begin how you respect yourself. Pero kung ang trato mo, ang tingin mo sa sarili mo ay hindi mahalaga, na para bang wala ng kwenta, then your perspective in life is the same. At alam mo ang mga posibleng mangyari sa iyo when you discover that your life is miserable. Makaka-apekto ka sa kayong kapwa. Ang tawag ko diyan ay ano ba sa accounting term, yung mga bagay na walang halaga, yung mga bagay na depreciated na, yung mga bagay na wala ng value. Meaning to say, what I'm thinking here is meaning to say, yung magiging contribution mo sa community ay hindi magiging maganda. Why? Why so? Because if your life, your perspective becomes miserable, then it affects your neighbors as well. Ganun siya, katindi. Ngayon, kaya nga minsan pagka disturb ka, nagalit ka, minsan may tao lumapit sa'yo, naapektuhan, wala naman akong ginawang masama, bakit sa ganun sa akin? Napansin nyo? Minsan, our actions reflect who we are. So, that is so very important sa isang tao to understand yourself. Okay? So, kailangan kilala mo ang sarili mo. According to sa study, maaring 50% you will know yourself, 50% hindi mo alam sarili mo. Kaya nyo bang, of course, alam niyo yan. Pangalawa po ay, pangalawang principle that na maaring maganda sa principle ng Panginoon is yung respect others as well. Not only respect yourself, but also respect the other people around. So, paano mo pa ipapakita na meron kang respeto sa iyong kapwa? Yun ang tanong diyan. Ngayon, the point of view of my point is, I think nakikita yan sa iyong kabaitan, kindness. Every action, kaya nga ako minsan, di ba? Alam ko minsan nagagalit din ako. Minsan I don't interact. Minsan I don't go with the flow. Sometimes I got angered. Lalo kapag hindi para bang pangit sa paningin ko at hindi kaayaya sa Panginoon. Okay? Pero ang tinuro ng Diyos sa akin, when I show my manners in my behavior, is always to show kindness. Kaya nga minsan kahit may kaaway ako, alam niyo ba ang ginagawa ko sa kaaway ko? Binibigyan ko pa ng regalo. Okay? Ganun ako wala akong tinuturing na kaaway. Because I want everybody to be my friend. Kung hindi tayo magkasundo, the other options that I have is to become your friend. Pero kung ayaw mo pa rin, okay lang. But I can show kindness. Ganun ako. Bakit? It is effective? Yes. Because the grace of God is provided to you and to others. Tama ba? Tama ba? Yung grasya ng Diyos, hindi lang po pwede na ikaw lang recipient ng grasya niya.
The recipient is to extend to others. That is the meaning of grace. Extending the grace of God to one another. Tama ba? O, hindi po pwede na, kaya nga, yung practice natin, pag tumanggap ka ng blessings, matuto ka rin mag-open ng kaliwang kamay mo to help your neighbor. That's why the hands were created purposely, is because the right hand is yours and the left hand is your neighbor. Nakuha niyo ba yung simple analogy na practical? Oh. So, that's why, that's how we cooperate as a human being. Kaya nga yung do unto others, meaning kasi laging sa scientific approach, kapag binato ka, mararamdaman mo kung ano kasakit yung binato sa iyo. Tama ba? And so, that's why it depends kung ano ang binato mo, nag-ano sa iyo, bumabalik. Minsan, hindi mo lang kaagad yan mararanasan, pero in other years, you could be experience those things. No? Pero the key of doing or respecting others, sa lahat ng mga kausap ko in other business, in so many, even the churches, most in the church, is do not neglect to show kindness to one another. Kahit mga tao masama sa iyo, kahit anong gawin ng tao sa iyo na pangit ang tingin sa iyo, do not lose the essence of doing kindness to your neighbor. That is always ang ating mentality. Why? Because we are child of God. And the child of God reflects the light that we receive from the Father through Jesus Christ and through the Holy Spirit. So, therefore, respect others is not simply, nirespeto naman kita, yung pangalan mo or tinawag mo yung pangalan niya. It's not that the point of view. But the point of view here is making a relationship relevant to your neighbor. Kasi by practicing doing good is always sharing kindness to one another. Kaya, doon papasok yung tinatawag nating grasya ng Diyos. Once you extend the grace of God to others. So, kindness should not lose. The kindness should preserve and remain as who you are, regardless of our disposition, regardless of who you are, and regardless that your neighbor are, making you trouble. Kaya, iwasan nyo po. Kaya ako, kahit anong nagagalit ako sa tao, bawa, nag-uusap kami ng asawa ko, sinasabi ko sino yung mga pinapagalitan ko, nagagalit ako, but it doesn't mean, ang principle ko, galit ako. Ang principle ko, ay magpakita pa rin ng mabuti sa kapwa. And that's why that is being a good Christians. Because you acted what is right before the eyes of the Lord. And the Lord will bless you. Naalala nyo, yung story in the Bible, yung nagpakita ng kabutihan, kabaitan sa kapwa. Kilala nyo, maraming story sa Old Testament yan, na gumawa ng act of kindness. Alala nyo? Wala ba kayong maalala sa Bible story ninyo na nagpakita ng kabaitan? Good Samaritan is one in the New Testament. Mas marami sa Old Testament na mga story ng mga kindness nila Joseph, di ba si Joseph ay pinakitaan ng kapatid niya ng pangit. Anong ginawa ni Joseph to win overcome his weakness, his anger? Anong ginawa niya? Gumawa siya ng paraan, ginamit siya ng Panginoon, and what happened to Joseph was to show kindness to his brothers. Naalala nyo? Kaya nagkalapit-lapit sila, nag-iyakan sila because of Joseph's kindness to them. Kasi kung masama si Joseph, naghiganti siya. Pero instead of doing revenge, sabi niya, magpakita na lang mabait. Kaya lang mahirap kasi magpakita ng kabaitan sa taong galit ka at ayaw mo. That is very ironic. But again, overcome evil by good. That is the principle. So, that's why I'm always, I'm always praying, always.
Dahil sa dami ng mga kilala mo, of course, people are watching you all over. And the eyes are there to monitor you wherever you are. Whatever people pointing you, remain calm and show kindness to everyone. That is the key principle. And that's why, lalo na sa pandemic na ito, na ang tao ay hindi magandang kaisipan. Lalo na ngayon, dumating na naman ng bagong terminology, mutation. Alam niyo yung mutation? Dati COVID-19 lang. Ngayon, according sa theory, meron na naman ng bago. Ibig sabihin, nag-mutate yung virus. Naglilika na naman another virus. Yung dating virus na nabubura na, ay nag-produce na naman ng another virus. Ang tawag nila dyan, mutation. Nag-mutate. So lumika na naman ng bago. Kaya itong tao naman, ay dahil sa Europe, in other countries, and ngayon meron tayong balita na isang babae na galing Singapore na may hinalang may another virus. Alam niyo ba yun? Hindi kayo sinunod ng balita eh. Lalo kayo mga bata, ang hilig nyo laro. Wala kayong alam sa balita. So, ganun, no? Kaya, you should be aware, no? That people around are, kaya nga sa panahon ngayon, hindi maganda na ang karakter mo ay, masira sa mga circumstances. Ang kailangan natin, alam nyo po, huwag kayong matakot. Ito ang text sa akin ng aking doktor. Sabi niya, hindi dapat tayo mag-worry kung anumang klaseng virus. Ang kailangan lang natin, malakas na immune system to fight the virus. Because sabi niya, kung may mataas kang immune system, the virus will not affect your life, or hindi niya kayanin na bigyan kanyang virus. So, ang ganito lang tip sa akin ni Doc Jeff, sabi niya, inom ka ng vitamins with zinc and may D, may vitamin C. So, at tapos sabi niya, kumain ka lang ng healthy pagkain, at saka pangatlo, matulog ka ng tama. Yun lang ang tamang sikreto to fight the virus, sabi niya. And I guess, sabi niya, karugtong niya, kasi dati rin naman, lahat naman ng virus may end. Dati yung measles, nagtapos din yun eh. So may history, may pangyayari, pero may katapusan. And then he added na meron din naman na pwedeng protection, yung social distancing, pagsuot natin ng mask. It is very important. At maghugas palagi ng kamay. No? Sana ganun na lang ang tao, no? In all our, mahirap din, to observe protection. Tama? Kasi tinan mo, ang behavior ng tao, kahit na pinalalahanan mo, ito ang tamang gawin, ayaw pa nilang gawin. Abay, matigas pa ang ulo, nagagalit pa. Yung iba pa nga, ayaw magmask. Sabihan mo na, ayaw pa rin. That's how too much of the tigasan ng ulo, no? Kaya minsan lumalabas talaga yung ating nature bilang tao. But in regards to that, ang sabi ng Panginoon, remain and show kindness to one another. That is the essence of how you give importance to other people. Pangatlo, and not the least, in my third and last point, is the last point, 3 R lang naman ito, responsibility for all our actions. Dapat matuto tayo sa bawat action na ginaganap natin o ginagawa sa buhay. Matuto tayong mag-take ng responsibility. Because God, the Lord Jesus Christ, is teaching us to be responsible of our own mistakes. Hindi po pwede magdamay ka. No? Kung nagkamali ang isang tao, idadamay mo, hindi po pwede. Dapat matuto ka na tanggapin kung ano yung pagkakamali mo. At ang bawat actions na gagawin natin ay dapat matutunan mo, kung ano ang maging idudulot nito. Minsan, people afraid of the responsibility. And that's why people, affecting other people,
is because they do not know how to take responsibility of their own mistakes. Kaya nga mahalaga na maintindihan na lalo na kayo, no? Sino ba ang 11 below? Wala. So, pag 12 ka na, ibig sabihin nakakaintindi ka na ng mali at tama. Tama ba? Tama ba kayo? Tama? Naintindihan niyo na tama at mali, di ba? O, kasi pagka, di ba, pag ang parents niyo dati, pag nagpaalam kayo, hindi ka pinayagan, mama, alam ko ng tama. Alam ko na rin ang mali. O, nagkakaiisip ka ng ganun eh. So, kaya lang, ang problema, alam mo ba ang responsibility mo? Yan. Kaya tayo hindi magkasundo sa isang pamilya is because we do not know our own responsibility. Pagka sinabi mong teenager ka, ano responsibility ng isang teenager sa bahay? Linis. Nako po. So, ang tanong ko, ginagawa nyo? Ayun. Kaya ang tao ngayon, tingnan mo, pansinin mo, people nowadays do not know how to take their own, their responsibility in life. That's why, when you project in the future, pag lumaki ka na, let's say 20, 21, that is the right age for you to separate from your parents, is the age of 21 as for the guy, and for the women, 18 years old. Tama ba? Tama ba? This is American concept. So, ang idea kasi niyan, pag 21 ka na, alam mo na ang responsibility mo. Kasi magpe-prepare ka na mag-asawa, magpe-prepare ka ng career mo, kung alam mo na kung paano gumastos, responsibility. O bibili ka ng sarili mong pabango, natutunan mo yan. Because you're taking the responsibility as a man. Right? So, gaya minsan, ang tao ngayon, hindi alam ang responsibility nila. Kaya nga modern doesn't like responsibility. Ganon din naman sa Kristiyano. Diba pagka tayo nag-mature na or tumatagal na sa pagiging Kristiyano, we take the responsibility. Ako bilang pastor, kung anong pagkakasala o pagkakamali ko, hindi ako nagdadamay. Halimbawa, ako nagkaroon ng asymptomatic. I'll make sure that nobody, wala akong nahawaan. I'll make sure na, although yung mga bagay na hindi ko un-expect na ako'y magkaroon, ay hindi ko naiwasan sapagkat wala akong idea. Pero nung nalaman ko, nagkaroon ako, nagsarili kagad ako. At alam ko na yung iba nagtataka why I disclose myself. Sabi ko, antayin nyo na lang na hanggang 20 days. Kaya hindi muna ako nagpakita. Meaning to say, meron lang ako kailangang proteksyonan. And so, after that, I shared to my community, sa subdivision, I shared to the DS, and all the people na magtanong, sinasagot ko na. So, nalaman na nila and those things. Sabi lang naman nila, we thank God that you are okay. So, alam mo yun, bilang lalaki kasi, as a person, dapat ito yung mga natutunan ko, how to take care of my responsibility. Kung ako ay may pagkakamali, I have to take care the consequence. And by the grace of God, binigyan pa niya ako ng life, and we're able to manage because of God's grace. Okay? Hindi yun dahil sa sarili kong kagalingan. It's always by the grace of God that He allows us to experience, and He allows us to learn lessons, and I'm able to manage whatever. And I'm willing to face the consequence. Because that is the taking the responsibility. Kung anong ginawa ko sa kapwa ko, I have to take care my responsibility. Kung may nagawa ko sa kapwa ko, I have to take care the responsibility. Alam ko ang responsibility ko sa Panginoon as the man of servant, and alam ko ang mga bagay na po pwedeng ano man ang consequence ng Panginoon sa akin, alam ko yan. Dahil sa isang alagad ng Panginoon, nagbabasa tayo ng Biblia. Okay, that's why yan ang mabigat na role
ng isang servant. Napakabigat, hindi kakayanin ito ng basta-basta lang. Kaya nga, I discourage those people na magpastor and yet he doesn't know how to become a pastor. Mas maganda siguro, get out na lang tayo sa pagpapastor kung di kaya. Kaysa na maipilit natin, kasi yung pastorate is about the principle of giving your life to the Lord. So, pero, it's always, we have the leadership na kailangan natin maintindihan ang role ng isang leader. And so, again, responsibility is, I think, the main course in life that we should learn to understand our role. So, yun ang importante, no? Ang role natin dito, kung ano tayong pagkatawag ng Diyos, let us spark the calling that the Lord want us to be. Kaya nga, regardless of the scenario in life, the thing is, you remain with your agenda, you remain kung ano yung tinawag ka ng Panginoon, and understand your calling, where you are. So, regardless of many things in life, kailangan maintindihan nyo yung tinatawag na responsibility. Kayong mga teenager, getting mature, ay mga bata, dapat unti-unti nyo nang alamin to. Kasi once na maintindihan nyo to, then you will understand your purpose. Okay? Sa amin naman ay sa mga actions namin, we have to be very careful because there is always a consequence in our actions. Hindi basta-basta yan na sa isang salita o sa mga bagay na ating ginagawa, but you have to consider the responsibility, the consequence na paaring ibigay ng Panginoon sa atin o ipahintulot ng Panginoon na mangyari sa atin yan. So, yun po, yung tatlong bagay na very important. And again, kailangan natin na maintindihan, no? Ang mga bagay na dapat nating maintindihan bilang tao. Ngayon, sa pagpasok ng pangalawang linggo na po natin ito sa bagong taon, no? So, maganda na siyasatin natin at umpisahan sa ganung prinsipyo. So that we learn to accept one another and we learn to embrace whatever what we have in lalo na sa ating church. And so, it's the Lord's will. It's always the Lord's purpose, and it's always the Lord's design to all of us. And I'm hoping and I'm praying that we're able to manage our own life by taking the responsibility sa bawat pamilya, bawat community sa ating sarili. Yung finding yourself is number one. By looking at yourself before avenging or before judging your neighbor, tingnan mo muna yung sarili mo. Ako ba yung taong pwedeng respetuhin ng aking kapwa? Ako ba ay may nagawa sa aking kapwa? Ako ba ay may nagawang kasalanan? Ay kung parehas tayo nagkasala, I think mas better tumingin tayo sa mas perfect. So that the grace may be sufficient for us to see yung magandang dapat tingnan. Kasi kung puro, if we are always looking at the negative side of life, then hindi makapenetrate ang mabuting plano ng Diyos sa buhay natin. It is always a hindrance to grow in the church. It is always the problem that we cannot move on. 2021 is the time for us to seek the truth. It's a time for us to take our responsibility. Okay? Bilang iglesia, may mga kanya-kanya tayong responsibility. Sa music, may kanya-kanya kayong role.
and responsibility. You know your responsibility, know your role as who you are. And again, always look at life as an important because God gives you as mahalaga din kayo sa Panginoon. So, pahalagan din natin ang ating kapwa. Okay ba yun? Sa magandang bagong taon, let us take this na magandang kaisipan, magandang perspektibo sa bagong taon. Okay? So, tayo po ay manalangin. And again, Happy New Year. And sa lahat ng mga kaibigan natin, in everywhere, in every place, Happy New Year po sa inyo. And thank you today for listening to us. And before I close and I pray, siguro isabay ko na ang offering tithes. Kung kayo po ay gusto magsuporta sa aming iglesia, our church is open for help in kind or in cash. And just PM us and we'll send you how. Pero thank you sa lahat ng ating mga alam nyo po, time to time nag-iiba ang ating situation. So may times na ganito lang tayo, kaunti lang kasi pandemic. Huwag muna tayo magmadali na lumabas. Okay? Patapusin muna natin ang virus. So let us be patient by doing this virtual muna tayo kung sakali o maari dahil sa situation natin. Okay, tayo po ay manalangin na. Okay na ba ang offering? Tithes? Sige, kanta tayo. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po'y manalangin. Hiling natin na i-bless tayo ng Panginoon despite ng ating pandemic. Alam ko ang ating economy ay medyo nahihirapan na gumalaw. But remember this, that God loves us all and He will not abandon us. So Lord, we thank you so much for this day and the word that inspire us this morning. We thank you that we learn to respect ourselves, we learn to respect our neighbors, and we learn to take responsibility. Lord, we thank you for the gratitude that we have in you because you provided each blessing for all of us. Blessing sa kalusugan na hindi mo kami pinabayaan na mapahamak sa COVID na ito. Blessing na kami ay healthy, that our health is still doing good from Panginoon, and your protection is always there for us. Salamat din sa kapirahan na siyang ginagamit namin sa pang-araw-araw na gastusin. Lord, bino-offer namin ang aming mga tinrabaho na sa paghihirap ng isang buwan o several months.
na ibinibless mo ang aming kasipagan. We thank you for the blessings that you provided each day. At pagpalain niyo po yung mga kamay na naghihirap na sa pagtatrabaho, that they may see the joy in working and the love that they are doing, not only for themselves but for the others as well. And Lord, that we may learn to give the way you give us. And Lord, salamat sa katapatan na siyang patuloy mo kaming hindi pinababayaan, lalo na sa aming mga pagkakamali, pagkakasala, nandoon pa rin ang iyong provision sa amin. Napakayaman ng aming Panginoon. Lord, basan niyo po ito na mapuspos muli at tanggapin niyo po ang ikapong ito sa iyong kingdom, at ito'y magamit pa sa ilang bagay ng ministry na nais niyo po sa eklesyang ito. At patuloy na pagpalain ang aming church at ang mga miyembro na naandito sa church, that they may experience the goodness, the abundance of blessings from your hands, O God. And all of us, that they may declare for your grace and for your glory and for your name's sake. Lord, salamat po, at dalangin din namin na patuloy mong pagpalain ito, palaguin upang mas marami pa kaming maibigay sa inyo. And so Lord, thank you so much. And this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, hello. Yun. So, magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Thank you. So, tayo po tatako sa ating mga announcement sa umagang ito. So, again, belated happy birthday sa ating celebrant this week na si Andrea Rihis, kapatid ni Angelica. So, happy birthday, Andrea. Nabati na kita, but happy birthday ulit sa iyo kung nanonood ka. And syempre, sa mga susunod na mga birthday, na si Jeff at si Kuya Angelo nyo, magbe-birthday sa 27 at 28 this month of January. So, happy birthday po sa inyo lahat. Next, ito po, the big picture plan. Ito yung Bible reading plan for the year 2021. At si Dr. Clark Armstrong po ang gumawa nito. So, naka 10 days na po tayo. Kung makikita nyo, may happy face dyan. Nabasa na po natin. Dapat sana nabasa nyo na yan. Maganda kasi throughout the year, para mabasa natin ang Bible, isang buong ang Bible natin for 1 year. Kaya sana masamahan nyo ako sa ating pagbabasa. Ipapost ko po yan sa ating mga chat group. Sa youth na tanggal ako kasi nag-glitch. Sa lahat ng group ko, na-live ako. Hindi ko alam kung bakit. So ipapost ko na lang po yan sa ating mga chat group. So, again, next week, sa Monday po, Genesis chapter 18, 1 to 33 po ang ating babasahin. Genesis chapter 18, verses 1 to 33. So, sabay-sabay po natin para po mabasa natin ang buo ang ating mga Biblia. Next, prayer meeting po every Wednesday. Next po. Next, yan. 7 o'clock p.m. po every Wednesday night via Google Meet. So, dahil tayo ay down nung Wednesday na yun, yung week na yan, si Kuya John Nicolas po ang nag-take over ng ating prayer meeting. And yan po yung mga nakasama. Ang tinapik po natin is forgiveness and reconciliation. So, sana po makasama kayo. Sa mga hindi nakasama, ay makasama kayo sa ating prayer meeting kasi gumaganda po ang ating prayer meeting. Next po. NYI service, meron po tayong short meeting after ng service natin, short meeting po before tayo mag-lunch. Meron tayong pag-uusapan, lalo na sa ating mini tournament. Meron na po akong nakuha ang sponsor, meron tayong 200 worth of prize sa mananalo. So, ewan ko pa kung makahanap pa ako, madagdagan pa natin yung prize natin. So, pag-usapan natin yon at saka sa mga gagawin natin sa buong taong ito. Next po. E-worship service, meron po tayong FB Live worship service, katulad po na ito, nanonood yung sa mga nanonood ngayon. And later po sa YouTube po, mamayang gabi, mapopost po natin yan. Every Sunday at 10 a.m. po ang e-worship service natin.
At syempre yung kapitbahay, kapitbisig po, di pa po tapos yan. Although nagampanan na natin yung isang beses dyan sa San Mateo, ano yun? San Rodriguez? Rodriguez? Oo, sa Rodriguez. Hindi pa po tapos yan, meron pa rin po tayong gagawin yan. At yan po, so tinatawagan ko si Pastor John Ray para sa benediction po. Tayo at tanggapin niyo ang benediction ng ating Panginoon. May the God who gave us this year, the Savior who walked at our side each day. May the Spirit who filled us with life abundant grace the coming year with peace and hope and joy. Amen. Let's sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Maraming salamat po sa pagsamba nyo sa umagang ito. This is Light of the Mountain Church of the Nazarene, and God bless po, and happy Sunday. Bye-bye po.